Nakasimangot na pinunit ni Cyril Zaragoza ang resignation letter ni Amir Turalba at tinitigan ito sa mga mata. Why? Bakit ngayon mo pa naisipan na mag-resign? Kung kailan marami akong event na pupuntahan? Sai, nakasulat sa resignation letter ko ang dahilan kung bakit ako magre-resign. Pero pinunit mo dahil ayaw mo ako payagan na umalis. Kalmado na sagot ni Amir. Yes, hindi ako papayag na umalis ka. Dahil ikaw ang personal chef ko at personal bodyguard ko sa loob ng 10 taon. Nasubaybayan mo kung paano ako lumaki. Kapamilya ng turing ko sa'yo. Alam mo naman na may sakit ako na congenital anosmia. Since birth wala akong pang-amoy. Kahit ututan mo ako sa mukha, hindi ko alam. Hindi ko nga alam ang amoy ng paborito kong pagkain at pabango. I look stupid sa harapan ng ibang tao na alam ang sakit ko. Insan nga, iniisip ko na pinagtatawanan nila ako patalikod. Tapos ngayon naalis ka? Iiwan mo ako? Nasa abroad si mommy and daddy. Sinong mag-aalaga sa akin? Sino ang magluluto? Sino ang makakasama ko mamasyal? Ang bagong hired na chef at bodyguard hindi ko sila ka-close. Hindi nila alam ang mga bagay na gusto ko. Oo, madaling iutos sa mga bagay na yon. Pero mahirap pakisama. Naiiyak na sagot ni Cyril. Naiintindihan kita, Sai. Pero intindihin mo rin ako. 10 taon na akong hindi umuuwi. Oo, bumibisita ako sa pamilya ko minsan. Pero madali lang dahil hindi kita maiwan. Matanda na ang parents ko. Gusto ko sila alagaan. May mga anak ng mga kapatid ko. Gusto ko sila makilala. Plano ko rin na magtayo ng negosyo sa probinsya. Para hindi na ako lumayo kina mama at papa. Malumanay na sagot ni Amir. Hindi kumukurap ang maitim niyang mga mata upang hindi mahalata ni Cyril na naaawa siya sa kalagayan nito. Okay, fine. Mag-resign ka pero hindi ngayon. Maybe after 1 year pagkatapos mo i-train ang kapalit mo. Malamig na sagot ng dalaga na dati hindi niya kayang gawin sa binata. Close na close siya kay Amir. Hindi siya naiilang nakasama ito dahil mabait ito at gentleman. Never ito nag-take advantage sa kalagayan niya. Hindi ito nakikialam sa gamit at pera. Hindi ito nakikialam sa gamit at pera. Kaya hirap na hirap siya na pakawalan ito dahil bihira na makahanap ng empleyado na tapat at maaasahan. Okay, next year ako magre-resign. Pero magbabakasyon ako ng 1 buwan. Birthday kasi ni Mama next week. Gusto ko siya sorpresahin. Gusto ko enjoyin ang summer sa probinsya. Nakangiti na sagot ni Amir para pumayag ang dalaga. Sige, payag ako na magbakasyon ka. Pero kasama ako. Gusto ko rin ma-experience ang buhay sa probinsya. Sabi ng mga vlogger, masarap daw ang iba't ibang kakanin sa probinsya at masarap mag-picnic sa ilog. Nagpapakyut na sagot ng dalaga para pumayag si Amir na sumama siya. No, hindi ka sasama. Kakagatin ka ng lamok doon. Wala kaming aircon at palaging gulay ang ulam namin. Bihira kami mag-ulam ng karne. Kumakamot sa ulo na paliwanag ng binata. Dahil gusto muna niya na lumayo kay Cyril. Lately kasi, napapansin niya na attracted siya sa dalaga. Which is bawal, dahil boss niya ito. Kaya paglayo ang naisip niya na solusyon para hindi na lumalim ang nararamdaman niya. Sinungaling, ang laki ng sahod mo, imposible na hindi ka bumibili ng electric fan at aircon. I know may kaya ang pamilya mo. Dahil sa kilalang university ka nag-aaral. At nag-background check si daddy bago ka tinanggap sa trabaho. Nakatikwas ang kilay na pambabara sa kanya ni Cyril. Yes, medyo maganda ang bahay namin pero malayo sa bayan. Hindi kita pwedeng isama kasi mapapagod ka sa biyahe. At magagalit ang mami at daddy mo. Napipika na paliwanag ng binata. Hirap na siyang mag-isip ng palusot. Che, ang sabihin mo, ayaw mo ako isama. Kasi napapagod ka na magluto at bantayan ako. Siguro bored ka na sa malaking bahay nito. Kasi mukha ko palaging nakikita mo. Namumula ang mga mata na sagot ni Cyril at yumuko ito. Sai, huwag ka mag-isip ng negative things, okay? Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Alam mo naman na ayoko na nahihirapan ka. Pasensya ka na. Biglaan ang pagre-resign ko. Pero hindi pa naman ako aalis. Next year pa. Malambing na paliwanag ni Amir para kumalma ito.
Umalis ka na. Impakihin mo na lahat ng gamit mo. Hindi kita pipilitin na isama ako kung ayaw mo. Next week, isesend ang account ko ang service pay mo pagkatapos naming kwentahin kung magkano ang halaga na matatanggap mo. Kasing lamig ng yelo na sagot nito. Kumirot ang dibdib ni Amir. Tumagos sa puso niya ang cold treatment at deadly stare ng dalaga. I understand na galit ka, but please, try to understand na matanda na ako. I'm 32 years old now, Sai. Wala na ako sa kalendaryo pero single pa rin ako. Gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ko magagawa ang bagay na yun hanggat nandito ako sa puder mo. Nasa isip ko rin na 27 years old ka na pero wala ka pa ring boyfriend. Siguro, oras na para mag-entertain ka ng manliligaw. Yes, maybe I need a boyfriend but not now. Hindi pa ako handa na mag-entertain ng suitor. Dahil hindi ko alam kung may bad breath ba sila o may putok. Hindi ako judgmental. Natatakot lang ako para sa sarili ko. Dahil sobrang hirap ng walang pang-amoy. Hindi masense ng organ ko kung safe bang bulaklak o pagkain ay binibigay sa akin. Now Liv, marami pa akong gagawin. Mariina utos nito. Nakaturo ang daliri sa pinto, pero nakatungo. Halatang umiiyak. I'm sorry for hurting you today, Sai. Pero itong katotohanan. Walang nagsistay ng forever dito sa mundo. Formal na sagot ni Amir at ginulo niya ang buhok ng dalaga bago siya naglakad palabas ng opisina. Umiiyak na pinakinggan ni Cyril ang mga papalayong yabag. Masakit para sa kanya na iwanan siya ni Amir dahil guardian angel ang turing at tawag niya sa binata. 17 years old siya nung dumating si Amir sa kanilang bahay. Favorite chef daw niya ito. Favorite chef daw ito ng daddy niya, kaya inalok magtrabaho sa kanilang mansyon bilang personal chef niya. Paglipas ng mga araw, nagdesisyon ng daddy niya na i-enroll si Amir sa martial arts school at tinuruan gumamit ng baril para makasama niya kahit saan man siya pumunta. Pero ngayong willing ang binata nakalimutan lahat ng pinagsamahan nila. Para magkaroon ng asawa. Iiwanan siya para maghanap ng ibang babae. Amir, anong pinagtalunan ninyo ni Senyorita? Narinig ko na sumisigaw siya. Nag-aalala na tanong ni Nana Fiona. Nagpasa po ako ng resignation letter at nagpapaalam na aalis na pero ayaw po niya pumayag kasi mahirap daw po makisama sa bagong tauhan. Magalang na sagot ng binata. Naiintindihan ko na gusto mo nang umalis para asikasuhin ang buhay mo. Pero wrong timing ang paalam mo kanina kasi maraming trabaho si Senyorita. Sumali daw siya sa International Drawing Contest. Alam mo naman na mahilig siya sa anime. Favorite niya mag-cosplay. Hindi nga niya kinain ang lunch na niluto mo dahil ayaw niya na maabala. Po? Bakit hindi mo po sa akin sinabi kagad? Nasira ko tuloy ang araw niya. Baka ako pang maging dahilan ng pagkatalo niya sa contest. Kumakamot sa ulo na sagot ng binata. Kalma. Pwede ka namang bumawi eh. Ipagluto mo siya ng masarap na dinner. Tapos magbigay ka ng magandang ideya kung ano ang idodrawing niya. Malay mo bukas bati na kayo. Nakangiti na suggestions ni Nana Fiona, ang 46 years old na yaya ni Cyril. Susubukan ko po. Pero baka magalit siya lalo kapag lumapit ako. Kasi sabi niya kanina, lumayas na raw ako. Sus, abnoy ka kapag sinunod mo. Alam mo nang galit gagatungan mo pa. Magluto ka na nga. Nakairap na sermon ni Nana Fiona bago ito umalis sa kusina. Binuksan ni Amir ang refrigerator. Inalabas niya ang mga ingredients. Lulutuin niya ang favorite dish ni Cyril na medium rare steak at pesto pasta. Lumabas sa opisina si Cyril nang marinig niya ang ugong ng sasakyan na lumabas ng gate. Iniisip niya na umalis na si Amir at hindi na babalik pa. Nagugutom na bumaba siya ng hagdan. Ngunit kumunot ang noon niya nang marinig niya ang kalansing ng shansi. Dahan-dahan na sumilip siya sa kusina. Kumirot ang dibdib niya at nanubig ang kanyang mga mata nang makita niya si Amir na busy sa pagluluto. Sumisipol pa ito habang binabaliktad ang beef steak na paborito niya. Naiiyak na tumalikod siya. Tinahak niya ang daan papunta sa bar. Binuksan niya ang liquor cabinet.
Kinuha niya ang vodka at gintong kupeta. Tapos naglakad siya papunta sa swimming pool. Dala-dala ang alak at kupeta. Nakasalubong niya si Nana Fiona. Ngumiti siya. Pero hindi tumigil sa paglalakad kasi baka makita nito ang pamamaga ng kanyang mga mata. Sus Mariosep, nagtalo lang ng kaunti. Alak na kaagad ng solusyon. Umiiling na bulong ni Nana Fiona habang naglalakad ito ng mabilis papunta sa kusina para kausapin si Amir. Nana, bakit po bumalik ka? Nagugutom ka po ba? Ipaghahain na kita. Nagpi-plating ng pasta na tanong ng binata. Nako, bumalik ako dahil nakita ko si Cyril na papunta sa pool. May dalang alak. Magpapakalasing yata. Puntahan mo. Pigilan mo uminom baka malunod yun sa tubig at alak. Nag-aalala na utos nito. Binitiwa ni Amir ang hawak niyang kawali at sandok bago siya tumakbo ng mabilis papunta sa swimming pool. Hinubad ni Cyril ang suot niyang bestida. Two-piece ang tinira. Hindi siya naiilang na magsuot ng swimsuit dahil pribado ang kanyang swimming pool. Bawal pumasok ang mga kasambahay. Nagsalin siya ng alak sa kopeta bago lumusong sa tubig. Kumakampay na ininom niya ang alak. Nasuka siya at muntik na mabilaukan dahil matapang pala ang vodka. Umuubo na lumangoy siya papunta sa gilid ng pool. Aahon na sana siya pero hindi niya itinuloy dahil nakita niya si Amir na tumatakbo ng mabilis papunta sa direksyon niya. Say, bakit umiinom ka? Ibigay mo sa akin ng kopeta. Bawal ka uminom habang lumalungoy baka malunod ka. Nag-aalala na sigaw nito. Pakialam mo, I'm a good swimmer. Hindi ako malulunod. Nakairap na sagot niya. At inubos ang alak na natitira sa kopeta para asarin si Amir. Damn, sayang tigas ng ulo mo. Uminom ka na hindi pa kumakain baka tumaas ang uric acid mo. Nakahawak sa bewang na sermo ni Amir. Kukunin sana nito ang kopeta sa kamay niya, pero lumangoy siya palayo, kaya nag-dive ito sa pool. Naghabulan sila sa ilalim ng tubig. Hinawakan ni Amir ang paa niya at hinila siya palapit sabay hapit sa kanyang bewang patayo. Humihingal na magharap sila sa gitna ng pool. Why did you do this? Pinagod mo ako. Tumatahip ang dibdib na reklamo ni Amir. Kasalanan mo. Pumunta ka rito. Umalis ka na. Hayaan mo akong lumangoy. Masungit na sagot niya. At itinulak ito pero kinabig siya palapit, kaya sumubsob siya sa malapad nitong dibdib. Damn it, Sai. I know you are mad at me. But please, huwag ka na magrebelde. Mapapagod ka lang dahil hindi ako magsasawa na linisin ang mga kalat mo. Mailap ang mga mata na bulong ni Amir. Hindi ito mapakali at rinig na rinig niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Angel, from now on pinapalaya na kita. Huwag ka na mag-alala sa akin. Tanggap ko na hindi tayo pwedeng magsama forever. Nahihirapan na sabi ng dalaga. Mabuti na lang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Nakatago ang malungkot niyang mga mata. Yes, we can stay forever. Pero umahon na tayo. Tapos na ako magluto. Kumain na tayo. Galit na sagot ni Amir. Umiigting ang panga nito pero hindi alam ng dalaga kung bakit. Mauna ka nang kumain. Hindi pa ako gutom. Nagpapakipot na sagot niya. Tss, ang arte mo, Sai. Gusto mo bang magka-ulcer? Nauubusan ng pasensya na tanong ni Amir at binulungan siya na sabay daw sila lumangoy papunta sa gilid ng pool. Sabay silang kumampay. Humihingal na umahon sa pool si Amir para alalayan si Cyril. Pero binitiwan niya ang kamay ng dalaga nang makita niya na nakasuot ito ng two-piece. What's wrong? Nakatayo sa gilid ng pool at tanong ni Cyril para siyang modelo ng bikini. Nothing. Magbihis ka na. Nakatingala na sagot ni Amir. Ayoko, mamaya na. Wala akong dalang towel. Please, ay, magbihis ka na. Isuot mo na ngayon ang dress mo. Nahihirapan na anas ni Amir habang gumagalaw ang lalamunan nito. Ayoko. Mamaya na nga. Mag-swimming pa ako pagkatapos kumain. Ang mabuti pa, kunin mo na ang food. Dalhin mo rito sa pool. Malambing na utos ng dalaga. Dang, ang tigas talaga ng ulo ng alaga ko. Na-stress ang ulo ko sa itaas at ibaba. Nayayamot na bulong ng isip ni Amir. Dinampot nito ang bestida at nagmamadali na isinuot sa dalaga. Bago ito pumunta sa kusina para kuhain ang mga pagkain.
Oh my goodness. Hindi mapakali si Angel. Attracted kaya siya sa beauty ko? Sana nga crush niya ako para hindi na siya umalis. Kinikilig na bulong ng dalaga. At sexy siyang umupo sa silya ng matanaw niya na parating na ang binata. Kain na. Niluto ko ang paborito mo. Malambing na sabi ni Amir. At umupo ito sa tabi niya. Ano ito? Peace offering? Naghihiwa ng steak na tanong ng dalaga. Hindi. Kasi wala naman akong kasalanan. Malumanay na sagot ni Amir para hindi mauwi sa pagtatalo ang usapan. Napag-isipan ko kanina habang nagluluto ako na mas maganda na sumama ka sa probinsya para makalanghap ka ng sariwang hangin at makakita ka ng magandang tanawin. Talaga? Pero bakit nagbago ang isip mo? Huwag na lang kaya. Baka maabala ko ang bakasyon mo. Kunwari hindi na siya interesado, but deep inside, excited siya na pumunta sa probinsya para makilala ang pamilya ng guardian angel niya. Sus, nagpapakipot ka pa eh. Halata naman na excited ka sumama. Nakabungis-ngis na sabi ni Amir at sinubuan ito ng pasta si Cyril. Ang sarap mo talaga magluto at sigurado ako na walang lasa nito. Nakapikit na komento ni Cyril sa mga pagkain. Hindi niya nakita ang pagkislap ng mga mata ni Amir. Halos 9 na oras ang biyahe papunta sa San Nicolas, kay hindi makapagreklamo si Cyril. Nangalay na ang kanyang likod. At inaantok na siya dahil busy sa pagmamaneho ang binata. May problema ba? Kanina ka pa hindi mapakali. Naihi ka ba o nagugutom? Nakatingin sa kalsada na tanong ni Amir. Nilalamig ako at ngalay na ang likod ko. Honest na sagot niya. Lumipat ka sa bunk bed. Huwag ka magtiis dito sa driver's seat. Pumunta ka na sa likod. Matulog ka na roon. Ayoko. Umiiling na sagot niya. Kasi baka antukin ka, mabangga tayo. Mas okay na gising ako para mabantayan kita. Don't worry. Don't worry, Sai. Sanay ako mag-drive. Itigil muna tayo rito sa bayan. Kakain tayo ng balot at penoy. Nakangiti na sagot ni Amir habang ipinaparada rito ang van sa gilid ng kalsada. Binuksan ng binata ang pinto at inalalayan siya na bumaba. Maraming tao sa paligid. Maraming nagtitinda ng pugo, mani, sitsaron at mineral sa mga bus na nakaparada. Hinawakan ni Amir ang palad niya at binulungan siya na huwag lalayo sa tabi niya. Lumapit sila sa matandang lalaki na nagtitinda ng mainit na balot at penoy sa gilid ng kalsada. Magandang gabi po, Tay. Kumusta po? Magiliw na tanong ni Amir. Long time no see, Apo. Ang tagal mo umuwi dito sa probinsya. Siya na bang misis mo? Maganda. Mukha siyang foreigner. Bagay kayo. Napangiti si Cyril sa sagot ng matanda at kinikilig na sumandig siya sa balikat ni Amir. Tay, best friend ko po si Sai. Pero kung papalarin, pwede ko siyang maging asawa. Pabirong sagot nito. Aba, ligawan mo na, Apo, para hindi ka maunahan ng iba. Nakangiti na payo ni tatay. Ngumiti si Amir at iniba ang usapan. Magkano na po ba ang balot at penoy? 30 pesos na po ang balot at 25 pesos naman ang penoy. Medyo mahal na po, ano? Nung huling uwi ko rito sa San Nicolas, 20 pesos lang ang balot at 15 pesos ang penoy. Malumanay na komento ni Amir at dumampot ito ng isang balot. Oo, Apo. Halos lahat ng bilihin ay tumaas ang presyo dahil sa COVID-19 at madalas na pagbagyo. Malungkot na sagot ni tatay. Don't worry po, makakaahon din tayo. Busy sa pagbubutas ng balot na sagot ni Amir. Sai, gusto mong humigop ng sabaw? Ha? Ano bang lasa? Curious na tanong niya kasi never pa siya kumain ng balot. Masarap. Masustansya. Pampatigas ng tuhod. Nakabungis-ngis na sagot ni Amir kaya umirap ang dalaga. Ano? Gusto mo ba? Okay. I will try pero sabaw lang ha. Tumango si Amir. Ipinukpok ang balot sa gilid ng cart. Tinanggal ang balot sa ibabaw at hinipan bago ibinigay sa kanya. Dahan-dahan na hinigop niya ang sabaw.
Malinamnam yun na mainit. Kinagat din niya ang dilaw na malambot. Pero ang puti, medyo matigas at hindi niya kayang kainin ng sisiw. Angel, ikaw ang kumain ng sisiw? Naaawa ako eh. Okay. Nakanganga na sagot ni Amir. Maingat na isinubo niya ang balot. Wow, sana all may sweet na girlfriend. Kinikilig na komento ng ibang customer. Kaya namula ang mukha ni Cyril at nagtago siya sa likod ni Amir. Say, ayaw mo na ba? Gusto pa pero yung walang sisiw. Nakatitig sa umuusok na balot na sagot niya. Okay. Pakibigyan mo nga po tayo ng penoy na may sabaw ang future wife ko. Naglalagay ng suka na sabi ni Amir. Kinilig ang dalaga pero hindi niya ipinahalata dahil alam niya na biro lang yun. Nadala lang si Amir sa sulsol ng mga customer na kumakain din ng balot. Iha, tanggapin mo ang penoy na bigay ng future husband mo. Nakabungis-ngis na sabi ni tatay. Natatawa na kinuha niya ang penoy. Itinuktok sa gilid ng cart. Nilagyan ng kaunting asin at suka bago kinain. Masarap nga. Ano say, nagustuhan mo ba ang penoy? Medyo. Nakangiti na sagot niya sa tanong ni Amir. Palagi ka bang kumakain ng balot? Oo. Dumadaan ako rito kay tatay tuwing umuwi ako. Busy sa pagkain na sagot ng binata. Kaya pala kilala ka niya? Yep. Suki niya ako eh. Gusto mo pa ba? Ayoko na. Umiiling na sagot ng dalaga. Okay, maghugas na tayo ng kamay. Malambing na sabi ni Amir at tinampot ang 1.5 na may lamang tubig. Una niyang hinugasan ang kamay ni Cyril bago siya naghugas. Apo, sa palagay ko, in love ka sa best friend mo. Kasi maalaga ka sa kanya at malambing ang iyong pagtingin sa maganda niyang mukha. Makahulugan na sabi ni tatay. Mabubuking pa yata ang binata. Yes po, tay. Malambing at maalaga talaga ako kay Sai. Kasi obligasyon ko po yun. Formal na sagot ni Amir at tinabutan ng 1,000 ang matanda. Hindi na kinuha ang sukli. Sige po, aalis na kami. Kakain po ulit ako ng balot sa susunod na uwi ko. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. Nakangiti na bili ni tatay at kumaway ito. Nakangiti na tumango sila at magka-holding hands na bumalik sa loob ng van. Ano, Sai? Nag-enjoy ka ba sa pagkain ng penoy? Yes. Tumango na sagot niya sa tanong ni Amir. Masaya pala kumain sa bangketa kahit maraming tao? Yes, masaya. At masarap kumain sa bangketa paminsan-minsan. Pero kapag araw-araw, nakakasawa rin. Ini-start ang makina na sagot ni Amir. Ibig sabihin, sawa ka na sa bahay? Sawa ka na sa akin kaya gusto mo nang umalis? Malungkot na tanong ng dalaga. Bumalik na naman ang kirot ng kanyang dibdib. Sai, huwag mo isisingit ang topic na yan sa bakasyon natin. Pumunta tayo rito sa probinsya para mag-enjoy. Kaya pwede ba? Kalimutan mo muna ang tungkol sa pagre-resign ko. Malumanay na request ni Amir at pinisil ang palad niya. Okay, hindi ko muna iisipin na iiwan mo na ako dahil sawa ka na. Pipilitin ko na maging masaya para sa'yo. Nakangiti na sagot ng dalaga. But deep inside, she's broken-hearted. Dahil sa katotohanan na hindi na niya mapipigilan ang pag-alis ni Amir next year. Ipinarada ni Amir ang van sa harapan ng 3-story house na moderno ang design. Bumaba siya. Pinindot ang doorbell. Dumungaw si Amira, ang 50 years old na mama niya. Hello, ma? Kumusta? Miss na po kita. Nanunubig ang mga mata na sabi ni Amir at niyakap ito ng mahigpit. Diyos ko anak, ikaw na ba yan? Matangkad ka pa sa papa mo. Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Para nakapagluto ako. Sunod-sunod na tanong nito. Wala nga po akong sinabihan na uuwi ako para sorpresahin ka. Bakit po ikaw ang nagbukas ng gate? Wala ka bang kasama? Pumapasok sa loob ng bakura na tanong niya. Kasama ko si Inday. Naroon siya sa kusina. Nagsasaing kaya ako lumabas. Umahon naman sa bundok ang papa mo kasama si Jericho. Nagbiyahe ka ba mag-isa?
Wala ka bang kasama? Kasama ko po si Cyril. Nasa loob siya ng van, tulog. Pagod sa biyahe eh. Binubuksan ng gate na sagot niya. Ah, akala ko asawa na ang kasama mo. Excited pa naman kami na umuwi ka. Kasi akala namin may anak ka na. Nanghihinayang na paliwanag ng mama niya. Maybe next year ma. May asawa na po ako. Pero wag ka pong umasa kasi hindi niya alam na mahal ko siya. Ah, may ganun bang pag-ibig? Ibig sabihin torpe ka. Kaya laki-laki mong tao duwag ka sa babae. Aba, mga urago ng lahi natin. Kanino ka ba nagmana? Nagbibiro na tanong ng mama niya. Pilit po kasi ang babae na gusto ko. Mahirap timplahin ng ugali. Ah, pwede bang ibulong mo sa akin kung sino? Marahan siyang tumango at ibinulong sa mama niya ang pangalan ng babae na nagpapatibok ng kanyang puso. Medyo mahirap nga ang sitwasyon mo, anak. Pero palagay ko naman ay walang masama kung liligawan mo siya. Gwapo ka. May pinag-aralan. At may kaya rin tayo sa buhay. Hindi nga lang tayo bilyonaryo. Nakatitig sa van na sabi ni Amira. Ready na po ako sa kapalaran ko, ma. Pumasok ka na po sa loob. Ipapark ko ng van sa garahe. Tumango si Amira at maliksi na lumakad palayo. Maingat na ipinasok ni Amira ang van sa garahe para hindi magising si Cyril. Ma, pakibuksan ang pinto ng guest room. Bubuhatin ko si Sai. Mahina na bulong niya. Nag-thumbs up si Amira bago ito pumasok sa loob ng bahay. Binuksan ni Amira ang pinto ng van. Pumasok siya sa loob. Umupo siya sa tapat ng bunk bed. Pinagmasdan niya ang magandang mukha ni Cyril. Gusto niyang haplusin ang makinis itong pisngi, pero hindi niya ginawa kasi baka magising. Mahinang ungol ni Cyril, nananaginip. Angel, huwag ka mag-resign. Baka paamuyin ako ng utot ng bago kong bodyguard. Hindi ko maamoy kasi barado palagi ang ilong ko. Humalakhak si Amir. Hindi niya napigilan dahil may phobia ang dalaga sa utot. Hay buhay. Ang hirap ng walang pang-amoy. Mabaho na sa harapan mo. Hindi mo pa alam. Sana may doktor na makaimbento ng gamot sa sakit na congenital anosmia. Inaantok na dumilat si Cyril. Nagising siya dahil sa malakas na halakhak ni Amir. Why are you laughing? May dumi ba sa mukha ko? Nothing. You are beautiful, Sai. Mukha kang anghel kapag tulog. Nakangiti na sagot nito. Talaga? Pero bakit ka tumatawa? Pinagtitripan mo yata ako habang tulog? No, I will never do that. Tumatawa ako kasi nananaginip ka. Kagatlabi na sagot ni Amir para hindi lumabas sa malakas na tawa sa kanyang bibig. Anong napanaginipan ko? Anong sinasabi ko habang tulog ako kanina? Kinakabahan na tanong ni Cyril kasi baka nabigkas niya na crush niya ang binata. Ang sabi mo kanina, huwag ako mag-resign. Kasi baka paamuyin ka ng utot ng bago mong bodyguard. Nakayoko na sagot nito. Ha ha ha. Sarcastic na tawa ni Cyril dahil hindi siya natutuwa pagsakitan niya ang pinag-uusapan. Talaga sinabi ko yon? Imposible. Binibiro mo lang ako, di ba? Hindi ako nagbibiro, Sai. Nag-alala nga ako sa'yo kasi baka magkatotoo ang panaginip mo. Hindi ko mapapatawad ang tao na gagawa ng bagay na yun. Seryoso na sagot ni Amir. Bakit naman? Dahil boss mo ako? Wrong answer. Ang tamang sagot ay dahil importante ka sa akin. Ayoko na binubuli ka ng ibang tao. 10 taon kita na binantayan para masiguro ko naligtas ka. Tapos uututan ka lang nila ng 10 segundo sa mukha? Natatawa na sagot ng binata. Kaya pinitik ni Cyril ang bibig niya. Ano ba? Tumahimik ka nga. Nakakainis ka. Nakasimangot na saway ng dalaga. Sorry, hindi ko mapigilang tumawa kapag utot ang pinag-usapan kahit seryoso ako. Oo na, nakakatawa ng sakit ko. Wisit ka. Asar na sabi ni Cyril at nagdadabog na bumaba siya sa van. Tumigil siya sa pagdadabog ng matanaw niya si Amira na palapit. Kilala niya ang mama ni Amir dahil bumisita ito noon sa kanilang mansyon.
Good morning, Iha. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Nakangiti na bati nito. Good morning po, tita. Mano po? Kinuha niya ang kanang kamay ng ginang at idinikit ang kanyang noo. Maayos pong pakiramdam ko. Nakatulog po kasi ako sa biyahe. Kaugalian sa probinsya ang pagmamano sa mga matatanda. Simbolo iyon ng paggalang. Mabuti naman hindi ka nahilo. Binuksan ko ang guest room kasi sabi ni Amir, bubuhatin ka raw niya. Hindi po, tita. Nakakahiya po. Mabigat ako baka mabalian si Amir. Namumula ang pisngi na sagot niya. Nako, hindi mababalian si Amir. Malakas siya eh. Matangkad. Mapusog. Kayang-kaya kang ipagtanggol. Sana nga tumagal pang pagsasama ninyong dalawa. Makahulugan na paliwanag ni Amira. Pero hindi yun nag-gets ni Cyril. Dahil nilapitan siya ni Amir na nahihirapan na buhati ng mga pasalubong. Tulungan na kita. Hindi ikaw si Superman. Thank you, Sai. Happy ako na makatulong ka kasi nakakawala ng pagod ang kagandahan mo. Malambing na sabi ni Amir. Pinisil ang palad niya bago ibinigay ang paper bag. Naguguluhan na pumasok sa loob ng bahay si Cyril. Inisip niya kung anong ibig sabihin ng mga patotsyada ni Amir. Mga anak, ipatong ninyo ang mga pasalubong sa mesa. Mamayang hapon ko nabubuksan pagdating ni Agum at Jericho galing bundok. Malambing na utos ni Amira. Ma, susundin ko si Papa at Jericho sa bundok mamayang hapon. Mangunguha na rin ako ng pako at suso sa sapa. Namiss ko na kumain ng ginataang pako. Natatakam sa gulay na sabi ni Amir. Sige, umahon ka sa bundok kung hindi ka pagod. Pero sasama ba sa'yo si Cyril? Mas mabuti siguro na maiwan siya rito sa bahay. Hindi siya sanay umahon sa bundok. Tita, sasama po ako pag ahon sa bundok. Tutulungan ko po si Angel na manguha ng suso at pako. Nakangiti na sagot ni Cyril na para bang pupunta lang siya sa mall. Sigurado ka ba, Iha? At bakit Angel ang tawag mo kay Amir? Nasisiyahan na tanong ni Amira. Angel po ang nickname na ibinigay ko kay Amir. Dahil honest po siya at mabuting tao. Deserve po niya tratuhin ng maayos katulad ng pagbabantay at pagluluto niya ng mga pagkain ko. Mula sa puso na sagot ng dalaga at pumiti siya. Salamat ng marami sa kabutihan mo, Iha. Pumunta na tayo sa kusina. Kakain tayo ng almusal. Nakatitig sa mga mata ni Amir na sabi ni Amira. Sa inyo na boto siya kay Cyril na maging daughter-in-law. Masaya na pumunta sila sa kusina. Mainit na salabat, nilagang saba, at suma na malagkit ang nakahain sa mesa. Uminom si Cyril ng salabat. Favorite kasi niya ang ginger tea, kahit hindi niya naaamoy. Kumain din siya ng nilabo na saging, at suma na malagkit kasi para sa kanya, healthy ang mga yon kumpara sa mga frozen food na mabibili sa supermarket. Si Amir naman ay masaya rin na kumakain ng almusal dahil na-realize niya na hindi maarte ang dalaga at marunong itong makisama sa ibang tao. Say, bumaba ka na, andito na tayo. Malambing na utos ni Amir. Ipinarada nito ang motor sa gilid ng daan, malapit sa sapa. Bumaba siya. Lumanghap ng sariwang hangin at pinagmasdan ng paligid. Damo at mga puno ng kahoy ang nakikita niya. Angel, hindi ba ito pinatatabasan ng may-ari? Madamo na eh. No? Nagpapastol kasi ng kalabaw, baka at kabayo rito. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pag-sodium sa sapa para hindi mamatay ang mga hayop. Naglalakad na sagot ni Amir. Ang bait naman ng may-ari. Priority niya ang pagkain at malinis na inumin ng mga hayop. Oo. Importante kasi sa amin ang kalabaw, kabayo at baka. Ginagamit sila sa pag-araro sa bukid at naghahakot sila ng niyog at kopra sa bayan. Nakatingin sa damuhan na sagot ni Amir. Nasaan ang mga pako? Sabi mo, mangunguha tayo. Curious sa tanong ng dalaga. Oo, mangunguha tayo pero magpatabi ka muna para hindi ka mabate. Concern na sagot ni Amir. Ha? Paano gawin yun? Hindi kasi uso sa amin ang magpatabi. Siyempre, Sai. Hindi uso sa inyo magpatabi. Dahil sa abroad ka pumupunta. Sa 5-star hotel ka natutulog. Malumanay na sagot ni Amir sa tanong ng dalaga.
para hindi ito ma-offend. Angel, pilosopo ka ngayon ha? Ang layo ng sagot mo sa tanong ko. Malungkot na sagot niya. Sorry na. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sundin mo ang sasabihin ko. Mangunguha na tayo ng pako. Tumango ang dalaga at binigkas sa mga salita na lumalabas sa bibig ng binata. Tabi-tabi po, Nuno. Mangunguha lang po kami ng pako. Matagal nang pamahiin sa probinsya na kailangan daw magpatabi sa masukal na lugar, bundok, o gubat para hindi mabati. Angel, sigurado ka ba na pako itong damo na kinukuha natin? Curious na tanong ng dalaga. Yes, pako ang hawak mo, Sai. Sosyal ka nga pala kaya hindi mo alam. Masarap ang pako kapag luto na. Masarap din gawing salad. Nilalagyan ng hiniwa na kamatis, sibuyas, at maalat na itlog. Talaga? Gusto kong tikman? Palagay ko, healthy siya kainin. Nakatitig sa pako na sagot ng dalaga. Okay, igagawa kita ng salad mamaya pag uwi natin. Pero ngayon bilisan mo ang pangunguha ng pako dahil mangunguha pa tayo ng suso sa sapa. Malambing na utos ni Amir at hinawi ang buhok na tumatabing sa mata ni Cyril. Nabitawan ng dalaga ang pako na hawak niya dahil may kuryente na dumadaloy sa kanyang balat nang lumapat ang daliri ni Amir sa kanyang mukha. Pambihirang buhay to. Oh. Sa gitna ng damo pa talaga ako kinilig. My goodness, nakakahiya. Malakas na tininang isip niya. Sai, are you okay? Napuwing ka ba? Nakapikit ka eh. Gusto mo hipan ko? Nag-aalala na tanong ni Amir at hinawakan pataas ang baba niya. Oo, napuwing ako. Dito sa kanan medyo masakit. Nakapikit ang isang mata na sagot ng dalaga kahit hindi naman talaga siya napuwing. Gusto kasi niya na magpalambing. Maingat na hinipan ni Amir ang mata ni Cyril at inayos niya ang puyod ng mahaba nitong buhok. Huwag ka na manguha ng pako. Hindi ka sanay. Tumambay ka roon sa tabi ng motor. Hintayin mo ako matapos. Pero gusto kitang tulungan. Ano pang silbi ko kung tatambay lang din ako para panuorin ka? Malungkot na tanong niya. Malaki ang silbi mo, Sai. Ikaw ang multivitamins ko. Lumalakas at tumiliksi ako kapag nakikita kita na masaya. Ngumiti ka na para marami akong makuhang pako. Kumikindat na request ni Amir. Kinikilig na gumiti ang dalaga at sexy na naglakad papunta sa motor. Mabilis pala siya sumunod kapag nilalambing. Sumagot kaya siya ng I love you too kapag sinabihan ko siya ng I love you? Busy sa pangunguha ng pako na bulong ni Amir. Humahanga na pinagmasdan ni Cyril ang binata. Edukadong tao ito. Malaki ang sahod. Pero mas pinili na manguha ng pako kaysa bumili sa palengke. Sai, look oh. Nakakuha ako ng 2 nyog at may panggata na tayo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Amir. Very good. Ang galing mo talaga. Pumapalakpak na sagot niya. Napakaliit na achievement, pero nakakatuwa dahil naranasan niya ang mga ginagawa ng simpleng tao. Siyempre, magaling talaga ako mamulot ng nyog. Expert na ako. Kasi nung bata ako, ginagawa ko ito tuwing umaga at hapon. Binibenta ko sa tindahan para may baon ako sa school. Masaya na kwento ni Amir. Tumigil na ito sa pangunguhan ng pako. Pumunta naman ito sa sapa. Binuklat ang mga bato at palapa ng nyog. Magkano ang kinikita mo sa pagbebenta ng nyog? At anong ginagawa mo riyan sa sapa? Humahaba ang leeg na tanong ng dalaga. 30 pesos ang kita ko noon, minsan 50. Mura pa ang nyog eh. 4 pesos ang isa. Nangunguha ako rito ng suso. Gusto mo ba subukan? Nakatingin sa tubig na sagot ni Amir. Sige, patry ako. Excited na sagot ng dalaga at tumakbo siya papunta sa gilid ng sapa. Sai, titigan mo ang suso. Masarap ito pag luto na. Talaga? Maliit siya. Matulis pa ang dulo. Nakakaawa siya lutuin. Payat mukhang walang laman. Inosente na komento niya sa itim na bagay na hawak ni Amir. Ang cute ng reaksyon mo, Sai. Siguro marami na ang mga hayop at sea creatures dito sa mundo kung lahat ng tao ay katulad mo. Mauwain at takot manakit. Nakatitig sa mga mata niya na paliwanag ni Amir. Kitang-kita niya na kumikinang ang singkit itong mga mata na kasing itim ng gabi ang bilog sa gitna. Marami ba tayong kukunin na suso? Nakangiti na pag-iiba niya sa usapan
upang hindi mahalata ni Amir na apektado siya sa malagkit nitong titig. Kaunti lang. Sakto lang. Madali na manguha ng suso ngayon kasi kusa na silang lumalabas sa hapon eh. Ah, so namimili pala sila ng oras bago lumabas? Namumula ang mga pisngi na tanong ng dalaga kasi may iniisip siya na kakaiba. Nakakahiya ka sa Iril. Humahalakhak na sigaw ng isip niya. Oo, active ang mga suso kapag madilim na. Nagtatago sila kapag umaga. Nakabungis-ngis na sagot ni Amir. At maharot itong kumindat kaya kinurot ito sa braso ng dalaga. Ano ba? Kakaiba ka ngayong araw. Parang ang landi mo. Kumakabog ang dibdib na bulalas ng dalaga. Hindi niya napigilan ang kanyang bibig. Malandi sa anong paraan? Ganito ba? Ilalapit ko ang mukha ko sa'yo at hahalik. Tumigil sa pagsasalita si Amir nang makarinig siya ng ugong ng motor. Alisto na hinila siya papunta sa motor. Bit-bit ang mga pako at suso. Kuya Amir, welcome back dito sa bundok. Anong oras ka umuwi? Malakas na sigaw ng driver ng motor at pumarada ito sa kanilang harapan. Kaninang umaga pa ako dumating, Jericho. Musta kayo ni Papa? Hindi ba kayo pagod? Nakangiti na sagot ni Amir at niyakap nito ang kapatid at matandang lalaki na nakaupo sa likuran ng motor. Amir, kapre ka na anak. Bakit isinama mo rito sa bundok ang boss mo? Malamok dito at madamo. Malumanay na tanong ni Mang Damian, ang 52 years old na papa ng binata. Don't worry po, pa. Tapos na kami manguha ng suso. Sabay na tayong umuwi. Pambihira ka, Amir. Inayaan mo na manguha ng pako at suso si Cyril. Dapat hindi mo siya inuutusan. Kasi hindi pa kayo kasal. Kasi nung nililigawan ko ang mama mo, nagtatabo ako sa kanila at nagsisibak ako ng kahoy. Kinikilig na kwento ni Mang Damian. Pa, hindi ko po nililigawan si Cyril. Nawaw, mali ka po. Nahihiya na sagot ni Amir. Ah, hindi mo siya kasintahan. Akala ko kasi girlfriend mo siya kasi natanaw ko kanina na parang naghahalik. Tumikom bigla ang bibig ni Mang Damian dahil tinakpa ni Amir. Pa, mali po ang nakita mo. Muntik lang po pero hindi natuloy kasi dumating kayo. Mahina na bulong nito. Ah, sayang. Sorry anak. Umuwi na tayo. Nakakaasar na sagot ni Mang Damian. Si Jericho naman ay nakatalikod na humahagikgik dahil sa kakulitan ng papa niya. Say, umangkas ka na. Uwi na tayo. Nakasakay sa motor na utos ni Amir. Kulay makopa ang mukha na sumunod ang dalaga. Nasubrahan siya sa pagbablush dahil sa kaprangkahan ni Mang Damian. Say, yumakap ka sa bewang ko para hindi ka mahulog. Yumakap siya sa bewang ni Amir at isinandig ang pisngi sa malapad nitong likod. Nadadama niya ang init. Gumapang yon sa kanyang balat, papunta sa ugat ng kanyang puso. Maraming tao sa bahay ng pamilya Toralba, mga kamag-anak ni Amir, kapatid, hipag, bayaw, at pamangkin. Kinukumusta nila ang binata at humihingi ng pasalubong. Nakaramdam ng kaunting inggit si Cyril kasi nag-iisang anak siya. Wala siyang ate at kuya na pwedeng kausapin at takbuhan. Busy din palagi sa negosyo ang daddy at mommy niya. Mga sosyal naman ang kanyang mga kamag-anak, hindi pwedeng istorbohin. Puro tungkol sa negosyo at pera ang topic ng family reunion. Narealize niya na ngayon na medyo boring din maging mayaman. Oo, masaya at exciting para sa ibang tao kasi mabibili lahat ng gusto. Pero minsan, nakakasawa rin. Sai, are you okay? Na out of place ka ba? Malambing na bulong ni Amir. I am fine. Medyo gutom na ako. Siguro, excited ang tiyan ko na tikman ng suso at pako na kinuha natin sa sapa kanina. Nakangiti na sagot niya para hindi nito makita ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay, kakain na tayo. Everyone, kumain na tayo ng dinner. Gabi na eh. Nakangiti na sigaw ni Amir para marinig ng kamag-anak niya. At magka-holding hands na pumunta sila sa kusina. Magkatabi na umupo sila sa bangko. Tinanong siya ni Amir kung ano ang gusto niyang kainin. Mainit na kanin, pinirito, at inihaw na tilapia, ginataang pako,
salad na pako, at hinog na mangga ang nakahain sa mesa. Piniritong isda at ginataan na pako ang kakainin ko. Natatakam na sagot ni Cyril. Okay, sabi ni Amir at nilagyan ng pagkain ng plato niya. Angel, sa susunod, huwag mo nang lagyan ng pagkain ng plato ko. Nakakahiya sa mga kamag-anak mo, baka isipin nila masyado akong pabebe. Mahina na bulong niya. Okay, tumango na sagot ni Amir. Kumain ka na. Mahinhin na sumubo siya ng kanin at tilapia. Dinampot din niya ang suso. Angel, paano ito kainin? Sipsipin mo. Lalabas ang laman yan. Gayahin mo ako. Ginaya niya ang pagsipsip ni Amir sa suso. Lumabas nga ang laman na maliit. Creamy ang lasa na medyo makunat. In fairness, masarap. Bagay nga siya isahog sa pako. See, I told you masarap at healthy ang pako kaya paborito ko. Busy sa pagkain na sagot ni Amir. Pag uwi natin sa Manila, bumili ka ng pako at suso. Lulutuin natin tuwing Tumikom bigla ang bibig ni Cyril nang kunin ni Amir ang isang butil ng kanin sa kanyang labi at isinubo. Kinikilig na tumili ang mga bisita. Ang sweet ni Amir. Bagay sila. Masanay na po kayo sa amin ni Sai. Close po talaga kaming dalawa. Kaya madalas pinagkakamalan kaming mag-asawa. Nakatitig sa mukha niya na sagot ng binata. Kinikilig nang umiti siya at nagkunwari na busy sa pagkain. Habang umaasam na sana nga, maging asawa niya si Amir. Ay grabe ang wish mo, girl. Asawa agad? Di ba dapat boyfriend muna? Masaya na medyo sarcastic na sigaw ng isip niya. Alam mo, Amir, gusto ko si Cyril. Mabait siya. Magalang at magaling makipagkapwa-tao. Boto ako sa kanya. Nakangiti na paliwanag ni Amira, kaya lalong kinilig at namula ang mukha ng dalaga. Tama na po ang papuri ninyo kay Sai. Hindi na siya makahinga sa sobrang saya. Tingnan ninyo, pulang-pula na ang mukha niya. Nakabungis-ngis na sabi ni Amir. Kuya, totoo naman na bagay kayo ni Ate Cyril. Sana magkatuluyan kayo. Kumakain na sabat ni Jericho. Grabe ang shifting ninyo sa amin. Sige na nga, niligawan ko na bukas eh. Tumigil sa pagsasalita si Amir nang pumasok sa kusina si Ben kasama si Clarissa, ang babae na may gusto sa kanya. Hello Amir, kumusta ka na? Ang tagal mo umuwi rito sa probinsya. Alam mo ba miss na kita? Malambing at naiiyak na sabi ni Clarissa. Tumayo ito sa likod ni Amir. Ipinatong ang mga kamay sa tigkabilang balikat at pinisilyon. Nagsiselos na dinampot ni Cyril ang baso. Uminom siya ng buko juice at nagkunwari na nasa mid, kaya hindi nakasagot si Amir sa kalandian ni Clarissa. Sai, are you okay? Nag-aalala na tanong ng binata habang hinihimas ang likod niya. Ang sakit ng lalamunan ko. Nabilaukan yata ako ng buko. Nahihirapan na sagot niya at tumubo siya ng sunod-sunod. Tinapik ni Amir ang likod niya at pinunasan ang pawis niya sa noo. Anak, dalhin mo na sa guest room si Cyril. Pagod siya sa biyahe. Nanguha pa ng pako sa sapa. Concern na utos ni Amira. Okay po, ma. Sasamahan ko si Sai sa guest room para hindi siya mainip. Magalang na sagot ng binata. At walang paalam na kinarga siya. Ibaba mo ako, Angel, nakakahiya. Lalamunan kong masakit, hindi ang paa ko. Nakatitig sa mga mata ni Clarissa na paliwanag ni Cyril. Ipinagsisigawan ng kanyang mga kilos na sa kanya si Amir. Hindi siya papayag na mapunta ito sa iba. Don't be shy. Sanay na ang pamilya ko na inaalagaan kita. Malambing na sagot ni Amir. Clarissa, maiwan muna kita. Okay lang. Naiintindihan ko na mas importante ang trabaho mo. Marami pa namang bukas eh. Maghihintay ako. Nakangiti na sagot ng babae. Pero malungkot ang kanyang mga mata. Tumango si Amir bago naglakad papunta sa guest room. Angel, ibaba mo na ako. Bumalik ka na sa kusina. Naghihintay sa'yo si Clarissa. Casual na utos ni Cyril. So, hindi ko sinabi na maghintay siya. Walang emosyon na sagot ni Amir at ibinaba siya sa ibabaw ng kama.
Pero umaasa siya na kakausapin at papansinin mo siya bilang babae, hindi bilang kapitbahay lang. Nagpipilit na paliwanag niya. Really? Gusto mo na kausapin ko si Clarissa? Kahit nagsiselos ka sa kanya? Nakasmirk na tanong ni Amir. Ang lakas ng loob mga sar. Ako magsiselos? Never. Hindi kita boyfriend. Boss mo ako. Mariin na sagot ni Cyril at nag-iwas siya ng tingin. Pero hinawakan ni Amir ang baba niya at pinagdikit ang kanilang noo. I know nagsiselos ka. Kitang-kita sa mga mata mo at kilos mo. Pero hindi mo maamin sa sarili mo dahil bilyonarya ka. Tauhan mo ako. Nagtatagis ang mga ngipin na bulong ni Amir habang pinagmamasdan ang mukha niya at mga labi. Yes, I love you. Pero hindi ko aaminin dahil hindi ako cheap na babae. Malungkot na sagot ng isip niya. Gusto niya sabihin pero hindi niya magawa dahil sa takot na baka hindi siya gusto ni Amir. Yes, maybe I am attracted to you dahil gwapo ka. Maalaga, masarap magluto at ikaw ang paborito kong tauhan. Ngumiti si Amir at hinalikan siya sa gilid ng labi matapos nitong marinig ang sagot niya. Thank you for giving me hope na someday, mamahalin mo rin ako. Itinulak niya si Amir nang may kumatok sa pinto. Bakit? Sino yan? Pasigaw na tanong ng binata. Amir, si Bento. Hinihintay ka namin sa lanay, mag-inuman tayo magpipinsan. Sige, bumalik ka na roon. Susunod na ako. Malumanay na sagot ng binata at mabilis na hinalikan siya sa mga labi. Good night, Sai. Bukas na tayo mag-usap. Matulog ka na. Huwag ka lalabas. Mausok doon. Naninigarilyo ang ibang pinsan ko. Kinikilig na tumango siya kahit sumisigaw ang puso niya na baka ahasin ito ni Clarissa. Binuhay ni Amir ang lampshade at aircon bago ito lumabas ng guest room. Hapon na gumising si Cyril. Pumunta siya sa sala pagkatapos maligo at magbihis. Good afternoon po, Tita Amira. Nasaan po si Amir? Umalis siya kanina papunta sa bayan kasama ni Clarissa. May bibilhin daw. Kumirot ang dibdib ni Cyril matapos niyang marinig ang sagot ni Amira. Pero ngumiti pa rin siya para maitago ang sakit at lungkot. Ganun po ba? Pasensya na po. Hapon na ako gumising. Okay lang, iha. Bili ni Amir na huwag kang gisingin. Ipinagluto kanya ng arrabbiata pasta at garlic bread bago siya umalis. Pumunta ka na sa kusina. Ready na ang lunch mo. Malambing na utos nito. Nakangiti na tumango siya at mabilis na tumalikod para pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Malungkot na umupo siya sa antigo na bangko at binuksan ang mga bauna na nakahain sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang arrabbiata pasta. Kulay pinkish yun dahil sa tomato sauce pero hindi niya maamoy. Pinisil niya ang toasted garlic bread. Malutong at medyo mainit pa. Sobrang thoughtful mo sa trabaho, Amir. Hinalikan mo ako kagabi para makatulog ako ng mahimbing. At ipinagluto mo ako ngayong araw ng paborito kong pagkain para mabusog ako. But it failed to make me happy. Dahil mas pinili mo na saktan ang puso ko kaysa panindigan ng pangako mo kagabi na hindi mo gusto si Clarissa. Naiiyak na bulong niya at nagsimula siyang kumain. Tuluyan ang pumatak ang luha niya nang malasahan niya ang krema at chili pasta. Bakit nasasarapan pa rin ako sa luto niya? Kahit sinaktan niya ang damdamin ko. Nako, Cyril, lukring ka. Puso mo ang nag-e-emote, hindi ang dila mo. Tigilan mo na nga ang pagiging asyumera para hindi ka masaktan. Malungkot na sermon ng isip niya. Umiiyak na kinain niya ang pasta habang dumadaloy sa kanyang isipan na ganito pala ang pakiramdam ng mga broken-hearted. Nakakasakal ang sama ng loob. Masikip sa dibdib at anytime tutulo ang luha mo. Nagmamadali na kumuha siya ng tissue at mabilis na pinunasan ang luha at kanyang mukha nang matanong niya si Jericho papasok sa kusina. Hello ate, may sakit ka ba? Ang pula ng mukha mo at ilong. Concern na tanong nito. I'm okay. Maanghang ang pasta kaya namumula ang mukha ko. Anyway, dumating na ba si Amir? Nakangiti na tanong niya, but deep inside pumipiyok ang kanyang boses. Hindi pa. Baka gabi na umuwi si kuya. Dahil may bailihan sa kabilang barangay.
Sumama siya kay Clarissa kanina para tumulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Anong oras sila umalis? Nasasaktan na tanong niya. 11 a.m. Pumunta sila sa bayan bago pumunta sa kabilang barangay. Umiinom ng juice na sagot ni Jericho. Malapit lang ang kabilang barangay. Pwede tayo pumunta? Gusto ko kasi pumunta sa baylihan para hindi ako mainip. Casual na sagot niya. Sige ate, isasama kita sa baylihan. Sigurado na matutuwa si Kuya Amir kapag nakita ka niya. Nakangiti na sagot ni Jericho. Maybe, maiwan mo na kita. Magbibihis ako. Tumango si Jericho. Nagmamadali na pumunta siya sa kwarto. Binuksan niya ang maleta. Kinuha niya ang red fairy dress na above the knee at 3 inches white sandal. Gusto sana niya na magsuot ng high heels pero wala siyang dala. Nag-apply siya ng makeup at nagpahid sa labi ng red lipstick. Malungkot ang ngumiti siya nang matakpa ng foundation ang kalungkutan at pamumula ng kanyang muka at mga mata. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang maliit na purse. Oh my God! Ate, ang ganda mo! Baka pagkaguluhan ka ng mga binata sa baylihan. Kumikinang ang mga mata na papuri sa kanya ni Jericho. Yes, iha. Ang ganda mo. Litaw na nagmula ka sa buena pamilya. Nakangiti rin na papuri sa kanya ni Amira. Salamat po sa compliment. Nakangiti na sagot niya. Anong oras pa tayo aalis? Umalis na kayo ngayon para hindi kayo maubusan ng upuan. Kasi pupunta rin sa baylihan ng mga taga-bayan. Malumanay na sagot ni Amira. Sige po mama, alis na kami. Nakangiti na sagot ni Jericho. Mag-ingat ka sa pagmamaneho anak. Mag-enjoy kayo pero huwag gagawa ng kalokohan. Strikta na bili ni Amira. Don't worry po mama, good boy ako. Nakabungis-ngis na sagot ni Jericho at binuksan ang pinto ng kotse. Tahimik siyang umupo. Ikinabit ang seatbelt at pumikit siya nang umandar na ang kotse. Maraming kabataan sa plaza na busy sa pagsayaw. Sa gilid sila pumwesto. Ate Cyril, ako munang partner mo ha? Nakangiti na sabi ni Jericho. Of course. Sa'yo na ta? Tumigil siya sa pagsasalita nang biglang sumulpot sa likuran niya si Ben, ang gwapong pinsan ni Amir. Hi Cyril, I am Ben. Remember me? Nakangiti na tanong nito. Lumabas ang malalim na dimple. Yes, pinsan ka ni Amir? Formal na sagot niya. Oh my, I am glad na hindi mo ako nakalimutan. Pwede ba kita'y sayaw? Okay lang ba, Jericho, na ako ang mauna? Malambing na request nito. Ate Cyril, payag ka ba na makasayaw si Kuya Ben? Malumanay na tanong ni Jericho. Sige. Nakangiti na sagot niya para hindi ma-turn off si Ben. Oh good, it's my honor na maisayaw ka. Tuwang-tuwa na sabi ni Ben at hinapit nito ang bewang niya. Kinakabahan na ipinatong ni Cyril ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ben. Biglang uminit ang kanyang likod na para bang may nagmamasid sa bawat kilos niya. Napasinghap siya at napatitig sa mga mata ni Ben nang sumayad ang hininga nito sa kanyang tenga. Are you nervous? No. Umiiling na sagot niya. Good. Good. Sabayan mo ako sumayaw. Malambing na request ni Ben. Kinakabahan na tumango siya at magsisimula na sanang sumayaw pero hindi natuloy dahil may maskuladong mga bisig na pumulupot sa sexy niyang bewang at bigla siyang pinasan. Amira, anong ginagawa mo? Nalilito na tanong niya. Obvious ba? Binubuhat ka. Galit na sagot nito habang naglalakad ng mabilis. Yes, pero bakit? Ibalik mo ko sa gitna ng plaza. Nakakahiya kay Ben. So, iniisip mo si Ben. Pero ang sarili mo hindi. Pumunta ka rito sa plaza hindi man lang nagpapaalam sa akin. Mariin na sagot nito habang binubuksan ang pinto ng kotse at ipinasok siya sa loob. I am your boss. Hindi ko kailangan magpaalam sa'yo. Isa pa, kapatid at pinsan mo ang kasama ko. Bakit ba nagagalit ka? Masungit na tanong niya. Yes, you are my boss. But this is my hometown. Kabisado ko na bawat galaw ng ibang tao rito. Every year, may napipikot na dalaga. Binibigyan nila ng drinks pero may halong vetsin. Oo, masaya sa baylihan.
Pero stranger ang mga tao. Merong may putok, bad breath, at naninigarilyo. Hindi mo sila maamoy dahil sa sakit mo. Nagmamaneho na sagot ni Amir. So, nag-aalala ka sa akin. Pero bakit mo ako iniwan? Hindi ka malang nagpaalam na aalis ka? Tapos ngayon nagagalit ka sa akin dahil ginaya kong ginawa mo? Mariin na sagot niya. Galit ka dahil umalis ako? Gusto mong magrebelde dahil feeling mo, pinabayaan kita? Tss, ang babaw mo, Sai. Umiiling na sagot ni Amir. Umiiling na sagot ni Amir. So wala na akong sense kausap ngayon. Dahil ba kay Clarissa? Mas gusto mo na kausap at kasama siya? Nanggigigil na sigaw niya, pero hindi siya pinansin ni Amir. Ano? Mananahimik ka na lang? Calm down, Sai. Huwag mo sabayan ang topa ko. Nayayamot na sagot nito. So may karapatan ka magalit pero ako wala. Sarcastic na sagot niya. Hindi ako galit sa'yo. Pero naiinis ako sa ideya na isinasayaw ka ni Ben. Nakakabwisit na unahan ako. Umiigting ang mga panga na sagot nito. Sus, ang arte mo. Nagsiselos ka kay Ben, pero kasama mo si Clarissa maghapon. Salawahan ka. Galit na sagot niya at piningot si Amir. Aray, masakit. Nakasimangot na sagot nito. Masakit? Mas masakit ang ginawa mo sa akin. Nakipag-date ka kay Clarissa habang tulog ako? Galit na sigaw niya at nahihiya na bigla siyang tumahimik. Nabuking siya dahil sa matinding selos. Masakit? San banda? Nakangisi na tanong ni Amir at ipinarada ang kotse sa gilid ng park. Che, alam mo na kung saan masakit, nagtatanong ka pa. Nakaismid na sagot niya at bumaba siya. Hindi na niya hinintay na ipagbukas siya nito ng pinto. Masakit sa puso? Galit ka ngayon sa akin dahil nagsiselos ka kay Clarissa. Mahal mo ako pero hindi mo maamin dahil nahihiya ka? Nakabungis-ngis na sagot ni Amir at inakay siya sa ilalim ng puno ng mangga na sobrang liwanag dahil maraming alitaptap. Mahal, hindi no? Pero love, ewan ko. Nagpapakipot na sagot niya. Sus, huwag ka na tumanggi, Sai. Dahil mahal din kita. Matagal na. Hindi ko lang maamin dahil iniisip ko na baka baste din mo ako. Iniisip ko na baka lumayo ka sa akin dahil magkaiba tayo ng mundo at mas matanda ako sa'yo. Malambing na sagot ni Amir habang hinahaplo sa makinis niyang pisngi at isinandal siya sa puno ng mangga. Talaga? Mahal mo ko? Pero bakit sumama ka kay Clarissa? Nagsiselos na tanong niya. Sumama kay Clarissa? Hindi ah. Si Ben ang kasama ko. Nagayos kami ng sound system. Naguguluhan na sagot ni Amir. Hindi kayo magkasama? Pero bakit sabi ni Tita Amira at Jericho magkasama kayo? They prank you. Gusto nila makita kung nagsiselos ka. They want to know kung mahal mo ba ako. Dahil gusto ka nila. Botong-boto sa iyong pamilya ko. Nakangiti na sagot ni Amir. Nakakainis. Nag-emote pa naman ako kanina. Sayang luha ko. Pero huwag ka na ulit aalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Malambing na request niya kay Amir habang nakatitig sa maitim nitong mga mata. Promise, magpapaalam ako sa iyo palagi. But tell me you love me. Gusto ko marinig na mahal mo ako. Namumungay ang mga mata na request nito. I love you so much, Amir Turalba. Hindi ko alam kung kailan kita minahal. Nagising na lang ako isang araw na gusto kita, na hindi ako papayag na umalis ka sa poder ko. Mula sa puso na sagot niya. In love nang umiti si Amir at marahan na hinalikan siya sa mga labi. I love you too, and I will never leave you. Naiiyak na tumango siya. Hinaplos niya ang mukha ng binata at tinugon ang matamis nitong halik. Sai, palagay mo ba gusto ako ng parents mo? Humihingal na sagot ni Amir. Nakasandig siya sa malapad nitong dibdib. Yes, gusto ka ni Papa. Dahil siya mismo ang pumili sa'yo para bantayan ako. I know he trusts you a lot. Nakangiti na sagot ng dalaga. Sana nga. Umaasa na bulong nito. Don't worry. Sigurado ako na magkakaroon ng happy ending ang love story natin. Meron na rin akong idea kung ano ang idodrawing ko. Nakatitig sa mga alitap-tap na sagot niya.
Anong idodrawing mo, Sai? Excited na tanong ni Amir. Magandang dalaga na hinahalikan ng gwapo niyang bodyguard sa ilalim ng puno ng mangga na puro alitaptap. Idodrawing ko tayo. Gagawin kong realistic ang painting. Excited na sagot niya. Great idea, Sai. Isiset ko na ang camera. Mag-picture tayo at video sa ilalim ng puno ng mangga. Namumula ang pisngi na tumango siya kasi iniisip niya na maraming beses siyang hahalikan ni Amir para makuha ang magandang anggulo. Niyakap siya ni Amir bago siya sumandig sa puno ng mangga. Kumikinang ang mga mata na pinagmasdan nito ang kanyang muka bago siya hinalikan. Kumislap ang kamera pero hindi pa rin siya pinakawala ni Amir. Kaya kinurot niya ang braso nito. Aray, hindi pa nga tayo kasal na naanakit ka na. Nakangiti na pagrereklamo nito. Ikaw kasi ang pilyo mo. Ganun talaga. Masarap eh. Nakabungis-ngis sa sagot ni Amir. Mag-post ka ng maganda. Pipicturan kita. Nakangiti na tumango siya at nag-post sa ilalim ng puno. Masaya silang umuwi pagkatapos sila mag-picture taking. Makalipas ang 1 taon mahigit, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig ni Amir. Inaantok na bumangon siya. Kinarga niya si Asher, ang 4-month-old baby boy na anak niya. Are you hungry? O nagpoop ka? Malambing na tanong niya. Umiyak ulit si Asher. Inihiga ito sa kama ni Amir at nagmamadali na kinuha ang feeding bottle. Pinapadede nila sa feeding bottle si Asher tuwing gabi. Breastfeeding naman tuwing umaga. Kinuha niya ang diaper at pasang cotton balls. Tinanggal niya ang suot na diaper ni Asher. Nilinisan at tinuyo bago nilagyan ng bagong diaper. 1 year and 5 months na silang kasal at nag-second place si Cyril sa art competition na sinalihan nito 2 years ago. Si Saryan ang kanyang asawa, kaya siya ang nagpupuya tuwing gabi at nag-aalaga kay Asher tuwing umaga. Very good ka talaga, anak. Ang bilis mo tumahan. Hindi nagising si Mami. Nakangiti na bulong niya at hinalikan nito sa pisngi. I heard you, love. Nakapikit ako pero gising. Ganito pala kapag Mami na, mababaw palagi ang tulog. Nakapikit na sagot ni Cyril. I know the feeling, love. Namumuyat ng anak natin. Tulog siya sa umaga, gising naman sa gabi. Kanina ka pa inaantok, matulog ka na. Ihiga mo rito sa gilid si Asher para hindi siya mahulog. Gigisingin kita kapag umiyak siya ulit. Malambing na sagot ni Cyril. We sleep together pagkatapos dumede at dumighay ni Asher. Nakangiti na sagot ni Amir at hinalikan siya sa mga labi. I miss you so. You miss me so much? But why? Magkasama tayo araw-araw. Magkatabi sa pagtulog. You know what I mean, love. Hindi ko mapigilan eh. Tumitigas siya ng kusa. Maharot na bulong ni Amir sa kaliwa niyang tenga at naglakbay ang kanang kamay nito sa ilalim ng comforter. Pwede mo namang hawakan at halikan pero bawal ipasok. Mag-diet ka muna. Sabi ng doktor, 3 to 5 years daw bago natin sundan si Asher. Nakapikit na sagot ni Cyril. Nakasandig siya sa malapad na dibdib ng kanyang asawa. I understand. Kontento na ako sa yakap at halik. Namumungay ang mga mata na sagot ni Amir at ipinatong niya ang kaliwang kamay ni Cyril sa kaibigan niyang nakatayo. Magkayakap na pinaligayan nila ang isa't isa pero bigla silang naghiwalay nang maubos na ni Asher ang gatas. Bumangon si Amir at kinarga si Asher. Isinandig sa kanyang balikat at marahang hinimas ang likod hanggang sa dumighay. Ang lakas ng burp mo, anak. Busog na busog ka. Nakangiti na sabi niya. Love, ihiga mo na si Asher dito sa tabi ko. 2 a.m. na. Gising pa rin tayo. Palagay ko, matutulog na siya dahil busog na. Malambing na utos ni Cyril sa kanyang asawa. Maingat na inihiga ni Amir ang kanyang anak. Hinalikan ito sa noo at pisngi bago siya humiga sa likuran ni Cyril. Oh my, love. Damang-dama ko matigas pa rin ang best friend mo. Diyan yata nagmana si Asher. Palaging gising. Namumula ang mukha na bulong ni Cyril. Malakas na tawa ni Amir at niyakap siya ng mahigpit. Of course, mana talaga sa atin si Asher. Mapagbahal at malambing.
I love you so much, love. Good night. I love you too. Good night. Malambing na sagot ni Cyril habang dinadaman niya sa likod ang mainit na pagmamahal ni Amir. 10 taon bago nabuo ang pag-ibig nila sa isa't isa, kaya sobrang tibay ng pundasyon ng kanilang pagsasama. Nagkaroon ng happy ending ang kanilang love story dahil sa tulong ng kanilang mga magulang at kapatid. Importante sa isang relasyon ang pagmamahal, pangunawa, at suporta ng pamilya. Kasi hindi magkakaroon ng happy ending ang isang love story kung mayroong kontrabida. And always remember, huwag ka mahihiya na aminin kung ano ang iyong nararamdaman. Pero dapat ready ka na tumanggap ng rejection. Kasi minsan, hindi tayo mahal ng tao na mahal natin. Lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.